Kung hirap kayo magpakain ng gulay sa iyong mga anak, ilagay nyo lang sa pancake. Yan ang ginawa ko. Masarap at masustansya. Isang hiwa lang sana tikman ko. Napadami, sarap kasi eh. 1/2 cup kangkong leaves. Ilagay ko lang sa aking mini processor. Pwede lang to hiwain ng maliliit kung walang food processor. 1 sachet ng gatas kahit anong brand. 2 cups na tubig. Ito ang aking mini food processor. Luma na to, gusto ko sanang bumili ng bago. Pwede na to. Set aside lang muna. Maglagay ng 2 itlog sa mixing bowl. Large ang ginamit natin dito kapag medium 3. Sunod, 1/2 cup cooking oil. Coconut oil yung ginamit ko. Depende na sa inyo kung anong gamitin nyo. 3/4 cup sugar. Pwede brown or wash brown. And then, okay-okayin gamit ang wire whisk. Pwede lang tinidor gamitin dito. Lagyan ng 1 teaspoon na vanilla. Pampaalis lansa ng itlog. Kung walang vanilla, pwede fresh lemon juice. 1 teaspoon din. And then, ilagay na ang kangkong mixture. And then, okay-okayin upang ma-properly blended. Isunod ang 2 cups na all-purpose flour na may kasamang 1 teaspoon na asin. Pinadaan ko na yan sa salaan. Yung harina natin guys sa kailangan salain. Baka may mga buo-buo dyan or ano pang foreign objects. Okay-okayin ulit. Dapat maigi ang pag-ukay-ukay or ang pagmimix dito. Ituloy lang ang pag-ukay-ukay hanggang sa matunaw ang lahat ng ating all-purpose flour. Kung gusto nyong makapal or fluffy yung pancakes nyo guys, maglagay lang ng 1 teaspoon baking powder. Isabay sa pagsala ng ating all-purpose flour. Pwede na to. Non-stick pan ang ginamit ko, pero nag-brush pa rin ako ng konting butter. Pampadagdag ng lasa. Tig 1/2 cup ang nilagay ko, so ayan, manipis lang siya. Gusto kasi namin ng manipis. Siya nga pala. May nagsabi sa akin na di daw kailangan hugasan palagi ang non-stick pans pagkatapos natin gamitin. Trapuhan lang ng soft tissue. So yun din ang ginawa ko. Pero bago ko gamitin ulit, trapuhan ko rin ng tissue na binasa ko ng white vinegar. Pero kapag madumihan yung back portion ng aking non-stick pan, syempre nililinis ko palagi. At kapag maglinis daw tayo sa front o yung may honeycomb na part, dapat de-abrasive ang gamitin natin sa paglinis. Oy, luto na ang ating kangkong pancake. Nakagawa tayo ng 8 piraso. Nilagyan ko ng butter. As much as possible, huwag yung margarine guys. Mas healthy ang butter. Kung may budget pa, lagyan ng honey sa ibabaw. Pero pwede lang naman mag-sprinkle lang ng kunting asukal. So kung magluto kayo ng pancakes guys, try nyo rin lagyan ng alugbati or kangkong or malunggay upang makakain din ng masustansya ang mga anak. Ready na i-serve ang ating pancake. Salamat sa panonood. Bye-bye!